tapos na. Ang dulo ng itim na sign pen ay marahang dumampi sa makapal na papel, lumilikha ng panghuling guhit sa ilalim ng pangalang kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo, Marco Alcantara. 1 bilyong piso. Iyon ang halaga ng kontratang kapipirma lang niya. Ang palakpakan sa loob ng malamig na boardroom ay parang ugong ng mga bubuyog sa kanyang tainga, isang ingay na pamilyar pero walang kahulugan. Ngumiti siya, isang ngiting dekahon na sanay na niyang ginagawa. Tumayo siya at tinanggap ang mga pagbati. Congratulations, Sir Marco. Another victory for Alcantara Holdings. Ang mga salita ay tumama sa kanya pero hindi tumagos. Para siyang isang aktor sa entablado na kabisado ang bawat linya, bawat galaw, pero ang puso ay nanatiling nasa backstage, nakatago sa dilim. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Alcantara Tower, naramdaman niya ito, ang pamilyar na pakiramdam na dumarating sa bawat tagumpay. Isang malawak na kawalan. Isang butas na kahit gaano karaming pera o papuri ang ibuhos ay hindi mapunuan. Mula sa salaming pader ng kanyang opisina, tanaw niya ang buong Makati. Mga gusali, mga sasakyan, mga taong parang langgam sa ibaba. Nasa itaas siya ng lahat, pero pakiramdam niya, siya ang pinakamag-isang tao sa buong mundo. Sir, pinapatawag na po kayo sa parking. Ready na po ang sasakyan, sabi ng kanyang assistant sa intercom. Okay, sagot niya, walang emosyon. Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather briefcase at lumabas ng opisina. Habang naglalakad sa malawak na lobby ng gusali, na ang sahig ay kumikinang na parang salamin, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa gilid, malapit sa glass door, isang maliit na batang lalaki ang nakatayo. Siguro mga 7 o 8 taong gulang. May bitbit itong maliit na kahon ng candy. Nakauniforme pa ito ng pang-eskwela, medyo luma na pero malinis. May kinakausap itong isang lalaking nakasuit, alok ang kanyang paninda. Hindi, wag mo akong kulitin, sabi ng lalaki, sabay iwinaksi ang kamay na parang nagtataboy ng isang aso. Hindi umimik ang bata. Yumuko lang ito sandali at nakita ni Marco ang pagbagsak ng mga balikat nito. Ngunit sa isang iglap, muli itong tumayo ng tuwid, tila sanay na sa mga ganoong pagtrato. Ang munting katatagan na yon, sa hindi malamang dahilan, ay kumurot sa isang bahagi ng puso ni Marco na matagal na niyang kinalimutan. Lumihis siya ng daan. Imbes na dumiretso sa naghihintay na sasakyan, nilapitan niya ang bata. Tumigil si Marco sa harap nito, ang kanyang anino ay tuluyang tumakip sa maliit na katawan ng bata. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang bata, ang mga mata nito'y malaki at bilugan, puno ng pagtataka. Magkano lahat yan? Tanong ni Marco, ang boses ay mas malalim at mas magaspang kaysa sa kanyang inaasahan. Napakurap ang bata. Po. Ang mga candy mo, sabi ni Marco, itinuro ang kahon. Magkano lahat? Tila nagproseso ang isip ng bata. Mabilis nitong binilang ang mga natitirang laman ng kahon. 250 piso po lahat, sir. Dumukot si Marco sa kanyang wallet, kumuha ng 3 bagong-bagong 100 piso at iniabot sa bata. Sayo na yan. Kinuha ng bata ang pera, ang mga daliri nito'y maingat na hinawakan ang mga papel na pera na parang isang kayamanan. Iniabot nito kay Marco ang kahon, pero umiling si Marco. Sayo na rin yan. Umuwi ka na. Doon na yon nangyari. Ang isang maliit na ngiti ay unti-unting sumilay sa labi ng bata. Hindi ito isang pilit na ngiti. Ito'y isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata, nagpaningning sa mga ito na parang 2 bituin. Isang ngiti na puro, totoo, at puno ng pasasalamat. Para itong isang sinag ng araw na tumagos sa makapal na ulap na bumabalot sa puso ni Marco. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pamilyar na init, isang bagay na hindi kayang ibigay ng kahit anong bilyong pisong kontrata. Ang ngiti ng batang ito ay mas may halaga pa kaysa sa lahat ng tagumpay na nakamit niya. Hindi na malaya ni Marco na nakangiti na rin pala siya pabalik. Isang tunay na ngiti. Salamat po, sir, masayang sabi ng bata. Ako po si Leo. Marco, sagot niya. Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw na routine ni Marco ang pagbili ng candy kay Leo. Hindi na niya binibili lahat, minsan 1 o 2 lang, para lang may dahilan siyang huminto at makita ang ngiti ng bata. Nalaman niyang nasa grade 2 na ito at paborito nito ang subject na math. Nalaman din niyang nag-ipon ito para mabilhan ng bagong sapatos ang kanyang ina. Ang mommy mo, tanong ni Marco isang hapon habang iniaabot ang bayad para sa isang yema candy.
Siya ba ang naghahatid sundo sa'yo? Tumango si Leo, puno ng pagmamalaki ang dibdib. Opo. Si Mama ang pinakamagaling sa lahat. Siya rin po ang pinakamaganda at pinakamatapang na babae sa buong mundo. Napangiti si Marco. Sino kaya ang babaeng ito na nagpalaki sa isang batang tulad ni Leo? Isang batang sa kabila ng pagtitinda sa kalsada ay nananatiling masayahin at puno ng respeto. Naramdaman ni Marco ang isang kakatuwang kuryosidad. Isang Biyernes ng hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Papalabas na si Marco ng lobby, hawak ng kanyang driver ang isang malaking payong, nang makita niya si Leo sa di kalayuan. Nakasilong ito sa maliit na waiting shed, yakap-yakap ang kanyang bag at ang kahon ng candy. Mukhang nilalamig na ito at bahagyang nababahala. Akmang lalapitan ito ni Marco nang may matanaw siyang isang babaeng tumatakbo, may hawak na payong na kulay dilaw. Mula sa kanyang kinatatayuan, kita ni Marco ang pagmamadali sa bawat hakbang nito. Leo, anak, narinig niyang sigaw ng babae. Lumiwanag ang mukha ni Leo. Mama! Nang makarating ang babae sa waiting shed, agad itong lumuhod para magpantay sila ng kanyang anak. Pinunasan nito ang ilang butil ng ambon sa mukha ni Leo gamit ang kanyang kamay. Sa pag-angat nito ng mukha para tingnan kung ayos lang ang anak, tumama ang ilaw mula sa post ng gusali sa kanyang mukha. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang ingay ng ulan, ang busina ng mga sasakyan, ang mga boses sa paligid, lahat ay naglaho. Pamilyar ang mukha na yon. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang labi. 8 taon na ang lumipas, ngunit parang kahapon lang. 8 taon ng pagtatago niya sa likod ng trabaho, 8 taon ng pagpipilit na kalimutan. Pero paano niya makakalimutan? Isang pangalan lang ang namutawi sa kanyang mga labi, isang bulong na halos hindi marinig, ngunit para sa kanya ay isang sigaw na sumira sa katahimikan ng kanyang mundo. Ellie! 2:00 na ng madaling araw pero gising pa rin ang diwa ni Eliza. Nakatutok ang kanyang mga mata sa screen ng laptop, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri sa mouse ay tanda ng ilang oras ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Isang tasa ng malamig ng kape ang nakapatong sa tabi niya, matagal nang nakalimutan. Ang kailangan niya ay matapos ang graphic design para sa isang bagong kliyente. Kailangan niya ang bayad. Narinig niya ang mahinang pag-ungol mula sa maliit na kama sa sulok ng kanilang kwarto. Napalingon siya. Doon, mahimbing na natutulog si Leo, ang kanyang anak, ang kanyang mundo. Yakap nito ang isang luma ng stuffed toy na aso. Sa liwanag na nagmumula sa kanyang laptop, nakita ni Ellie ang payapang mukha ng bata. Ang bawat paghinga nito ay musika sa kanyang tainga, isang paalala sa dahilan kung bakit siya nagsusunog ng kilay gabi-gabi. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa noo ni Leo at hinalikan ito ng marahan. Para sa'yo, anak. Lahat ng ito ay para sa'yo, bulong niya sa sarili. Isang pangako na binuo niya 8 taon na ang nakalipas, isang pangako na patuloy niyang tinutupad mag-isa. Babalik na sana siya sa kanyang trabaho nang mapansin niya ang isang piraso ng candy na bahagyang nakalabas mula sa bulsa ng uniforme ni Leo. Yema. Umiti siya ng bahagya. Ito na naman ang candy mula sa mabait na sir na laging kinukwento ng kanyang anak. Ang bait-bait po ni Sir Marco, Mama. Iyon ang masayang bati sa kanya ni Leo kanina pagka-uwi nila mula sa pagkakasalubong sa ulan. Binilhan niya po ako ng yema kanina bago pa umulan. Sabi niya, paborito niya raw to dati. Marco. Sa tuwing naririnig niya ang pangalang iyon, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot. Pero pilit niya itong iwawaksi. Impossible. Maraming Marco sa mundo. Huwag kang paranoid, Ellie. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Hindi maaaring ang lalaking iyon ay ang Marco na kilala niya. Ang Marco na minahal niya. Ang Marco na sumira sa kanya. Bumalik siya sa harap ng laptop pero ang mga disenyo sa screen ay tila naging blanko. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan, sa isang lugar na pilit niyang nililimot ngunit hindi magawa. Nasa library sila ng unibersidad, napapaligiran ng amoy ng mga lumang libro. Magkatabi silang nakaupo pero hindi sila nag-aaral. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng mesa. Pinapanood niya si Marco na tumawa dahil sa isang biro na ibinulong niya. Ang tawa nito ay malalim at totoo, isang tunog na nagpapatigil sa kanyang mundo. Promise mo, Ellie, ha? Walang iwanan, sabi nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya.
Tumango siya, ang puso niya ay puno ng pag-ibig at tiwala. Promise. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Galit siya sa sarili niya. Bakit hanggang ngayon, pagkatapos ng 8 taon, naaalala pa rin niya? Bakit hanggang ngayon, masakit pa rin? Ang pangakong iyon ay sinira nito na parang isang basong nabitawan. Iniwan siya nito ng walang salita, sa panahong pinakakailangan niya ito. At kinailangan niyang buuin ang kanyang sarili, piraso bawat piraso, para sa batang nasa sinapupunan niya. Huminga siya ng malalim. Tama na ang drama. Kailangan niyang magtrabaho. Pinilit niyang ibalik ang kanyang atensyon sa screen. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Leo. Itinayo niya ang isang pader sa paligid ng kanyang puso para protektahan ang sarili niya at ang kanyang anak. Isang pader na walang sinuman ang makakagiba. Bigla may kumatok sa pinto. Napahinto si Ellie. Napatingin siya sa orasan sa dingding. Halos mag-aalas 10 na ng gabi. Sino naman ang kakatok sa ganitong oras, sa gitna ng malakas pa ring ulan? Hindi siya nag-expect ng bisita. Baka isa lang sa mga kapitbahay na may kailangan. Tumayo siya, dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Sumilip muna siya sa maliit na butas. Isang figura ng lalaki ang nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan. Nakatalikod dito sa pinto. Ang suot nitong mamahaling coat ay tumutulo, lumilikha ng maliit na poodle sa semento. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Ellie. Inalis niya ang trangka at marahang binuksan ang pinto. Sino po sila? Dahan-dahang humarap ang lalaki. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Ellie sa loob ng 8 taon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lalaki sa harap niya, mas matanda, mas seryoso ang mukha, may bakas ng kapangyarihan at yaman sa tindig, ay may mga matang hindi niya kailanman malilimutan. Mga matang minsan nang naging tahanan niya. Nakatayo si Marco Alcantara sa harap ng kanyang pinto, basang-basa ng ulan, ang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang nakakita ng multo. Ang parehong mga mata na minahal niya. Ang parehong mga mata na lumuha siya. Ang tanging namutawi sa mga labi ni Ellie ay isang tanong na puno ng lahat ng sakit, galit, at pagtataka na naipon sa loob ng 8 taon. Anong ginagawa mo dito? Nakatayo si Marco sa ilalim ng buhos ng ulan, pero hindi niya ito nararamdaman. Ang lamig na gumagapang sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa yelong tumutusok sa kanyang dibdib habang nakatitig siya sa babaeng nasa harap niya. Si Eliza. Ang kanyang Ellie. Ngunit ang babaeng ito ay iba na. Ang mga mata na dati puno ng pagsamba ay ngayoy puno ng isang malamig na pader. Ang mga labi na dati kayang magpangiti sa kanya ay ngayoy mahigpit na nakatikom. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ni Ellie ay hindi isang simpleng pagtatanong. Ito'y isang akusasyon, isang tunog na puno ng 8 taong sakit at sama ng loob. Naramdaman ni Marco na nawalan siya ng boses. Ang na kayang makipagnegosasyon ng bilyon-bilyon ay hindi makahanap ng tamang salita. Ellie. Nakita ko kayo. Sa ulan. Ang batay. Hinarangan ni Ellie ang daan gamit ang kanyang katawan, na parang isang leona na prinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Umalis ka na, Marco. Hindi, mabilis niyang sagot, ang desperasyon ay nagsisimulang pumalit sa kanyang pagkagulat. Kailangan nating mag-usap. Pakiusap. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ellie. Mag-usap. 8 taon, Marco. 8 taon kang nanahimik. Ngayon mo gustong mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sinubukan niyang gumawa ng isang hakbang pasulong, pero umatras si Ellie at akmang isasara ang pinto. Mabilis na iniharang ni Marco ang kanyang kamay. Ellie, please! Sa kanyang pagpupumilit, bahagyang bumukas ang pinto, at mula sa gilid ng kanyang mga mata, nasilayan ni Marco ang loob ng maliit na apartment. Simple lang ito, malinis, ngunit may isang bagay sa dingding na kumuha ng lahat ng kanyang atensyon. Isang naka-frame na litrato. Isang batang lalaking nakangiti ng malapad, hawak ang isang bola. Si Leo. Habang tinititigan niya ang litrato, tila huminto ang kanyang paghinga. Ang ngiti, ang hugis ng panga at higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga matang iyon ay ang mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Kanyang mga mata. Isang katotohanan ang sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa bugso ng ulan. Hindi ito hinala.
Hindi ito pagkakataon. Anak ko siya, bulong ni Marco, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Isang katotohanang biglang naging sentro ng kanyang universo. Nakita niya ang bahagyang panginginig sa mga balikat ni Ellie. Ang pader sa mga mata nito ay nagkaroon ng bahagyang lamat. Wala kang karapatan. Karapatan, umalinggaw ang boses ni Marco, puno ng sakit at pagsisisi. Ellie, hindi ko alam. Maniwala ka, hindi ko alam. At ano nang gagawin mo kung nalaman mo? Itatago mo rin ba ako, kami, tulad ng ginawa mo noon? Bumagsak ang mga balikat ni Marco. Ang bawat salita ni Ellie ay isang punyal. Patawarin mo ako. Naging duwag ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkakataong bumawi, pagkakataong maging ama sa kanya. Umiling si Ellie, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata, mga luhang puno ng galit. Huli na ang lahat, Marco. Nabuhay kami nang wala ka. Kaya naming mabuhay nang wala ka. At sa mga salitang iyon, isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw sa pasilyo, mas malakas pa sa kulog. Naiwan si Marco sa labas, nakatayo sa ulan, hindi lang basang-basa, kundi basag na basag. Sa kabilang dako ng Makati, sa isang opisina na ang bawat sulok ay sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan, si Isabela Alcantara ay kalmadong nakaupo sa kanyang silyang gawa sa leader. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang binubuksan ang isang brown envelope na iniabot sa kanya ng isang lalaking nakasuit. Sa loob ay mga litrato. Si Eliza Reyes naglalakad sa isang abalang kalye. Si Eliza Reyes kasama ang isang batang lalaki. Si Leo. At ang huling litrato, ang litratong nagpatigil sa kanyang paghinga, si Marco, nakangiting nakikipag-usap sa batang nagbebenta ng candy sa labas ng kanilang gusali. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga litrato. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa gilid ng kanyang mesa. Ang komplikasyon na kinatatakutan niya ay nagkatotoo na. Ang nakaraan na akala niya'y matagal nang nailibing ay bumalik para guluhin ang perpektong kinabukasan na binalak niya para sa kanyang anak. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang batang ito ay isang banta sa pangalan ng mga Alcantara, sa legacy na pinaghirapan nilang itayo. Kalmado niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang personal na cellphone, kundi ang isang teleponong para lamang sa mga espesyal na tawag. Nagdial siya ng isang numero. Ricardo, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay makapangyarihan at walang bahid ng pag-aalinlangan. May ipapagawa ako sa'yo. Mayroon isang freelance graphic designer. Magaling pero hindi pa kilala. Gusto kong bigyan mo siya ng isang big break. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. I-check mo ang pangalang Eliza Reyes. Gumawa ka ng paraan. Bigyan mo siya ng alok na hindi niya matatanggihan. Isang proyekto na may sweldong hindi niya mapapantayan. At siguraduhin mong ikaw mismo ang tatawag. Gawin mong personal, utos niya, ang boses ay parang bakal. Masusunod po, Ma'am Isabela. Ibinaba niya ang telepono at muling tiningnan ang litrato ni Eliza at Leo. Isang maliit, mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bawat tao ay may presyo. At sisiguraduhin niyang ang presyo ni Eliza Reyes ay sapat para lumayo ito sa buhay ng kanyang anak ng tuluyan. Sa maliit na apartment sa Guadalupe, matapos ang ilang minutong pag-iyak sa likod ng nakasarang pinto, pinilit ni Ellie na kumalma. Niyakap niya ang sarili, nanginginig pa rin. Ang pagbabalik ni Marco ay parang isang bagyo na muling sumira sa kaayusan ng kanyang buhay. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit naisip niyang baka isa sa kanyang mga kliyente. Hello, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos pa. Good evening, I'm speaking with Emma Eliza Reyes. Isang profesional at magalang na boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Yes, speaking. Emma Reyes, my name is Ricardo De Leon, Vice President for Creative Projects ng Illustra Prime Designs. Nakita namin ang inyong online portfolio at labis kaming humanga. Mayroon kaming isang malaking proyekto at gusto sana naming personal na ialok ito sa inyo. The salary is more than you can imagine. Napatigil si Ellie. Illustra Prime Designs. Isa yon sa mga pinakamalaking kumpanya sa industriya. At isang alok? Sa kanya? Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang gabi, isang sinag ng pag-asa ang biglang suminad.
Isang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan para kay Leo. Isang pag-asa na malayo kay Marco Alcantara. Talaga po. Yon lang ang namutawi sa kanyang mga labi, ang puso'y biglang bumilis ang tibok, hindi alam na ang pag-asang kanyang niyayakap ay simula pa lang ng isang mapanlinlang na bitag. Ilang araw na ang nakalipas mula noong gabi ng pag-ulan at pagbabalik ni Marco, ngunit ang alingawmaw ng pangyayaring iyon ay patuloy na gumugulo sa isip ni Eliza. Pinilit niyang isantabi ang lahat. Ang bawat text message at missed call mula sa numerong alam niyang kay Marco ay hindi niya pinapansin. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa isang bagay, ang alok mula sa Illustra Prime Designs. Sa harap ng salamin, inayos niya ang kwelyo ng kanyang bestidang kulay krema. Simple lang ito pero desente. Pinili niya ito ng mabuti. Ito ang kanyang pinakamagandang damit, ang kanyang baluti para sa interview ngayong araw. Huminga siya ng malalim. Para siyang isang sundalong papasok sa isang laban na magtatakda ng kanyang kinabukasan. Mama, ang ganda-ganda niyo po. Napalingon si Ellie at nakita si Leo na nakatayo sa may pintuan ng kwarto, ang mga mata nito'y bilog na bilog sa paghanga. Lumuhod siya para magpantay sila. Talaga, anak, nakangiti niyang tanong. Tumango ng mabilis si Leo. Opo. Mukha po kayong prinsesa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Salamat, baby. Manalo o matalo man si mama sa interview, ikaw pa rin ang Prince Charming ko, okay? Okay po. Ang pag-asa. Ito ang naramdaman niya habang naglalakbay papunta sa building ng Illustra Prime. Isang pag-asa na sa wakas, makakamit na niya ang uri ng buhay na pinapangarap niya para kay Leo. Isang buhay na hindi nila kailangang magbilang ng bawat sentimo. Isang buhay na malayo sa anino ng nakaraan. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon ay may kasamang pagdududa. Masyadong maganda para maging totoo. Isang kumpanyang kasing laki ng Illustra Prime, personal siyang tatawagan. Siya na isang maliit na freelance designer lang. Pilit niyang iwinaksi ang mga iniisip. Huwag kang nega, Ellie. Deserve mo to, pinaghirapan mo to. Ang interview ay naging maayos. Si Emma De Leon, ang lalaking tumawag sa kanya, ay magalang at profesional. Pinuri nito ang kanyang portfolio at ipinaliwanag ang proyekto. Isang malaking kampanya para sa isang bagong luxury brand. Ang sahod na inaalok ay halos triple ng kinikita niya ngayon sa loob ng isang buwan. Parang panaginip. We are very impressed, Mel Reyes. Expect a call from us very soon, sabi ni Emma De Leon bilang pagtatapos. Lumabas si Ellie sa gusali na parang lumulutang sa alapaap. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang labi. Sa wakas, isang liwanag. Habang naglalakad sa abalang bangketa ng Makati, nagpasya siyang maglakad-lakad muna bago umuwi. Gusto niyang namnamin ang tagumpay. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na puno ng mga mamahaling restaurant. Tinitignan lang niya ang mga ito mula sa labas, iniisip na balang araw, kakain din sila ni Leo sa isa sa mga lugar na yon. Napatigil siya sa tapat ng isang Italian restaurant na may malalaking salaming bintana. Ang tingin niya ay naagaw ng isang pamilyar na figura sa loob. Si Marco. Nakatayo ito, nakatalikod sa kanya, pero kilalang kilala niya ang tindig nito. May kausap itong isang babae. Maganda, sopistikada, at mukhang mayaman. Nakita ni Ellie kung paano tumawa si Marco sa isang sinabi ng babae, ang parehong tawa na minsan ay para sa kanya lamang. Nakita niya kung paano nito marahang hinawakan ang braso ng babae sa gitna ng kanilang pag-uusap. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, malamig at matalim. Ang lahat ng pag-asa at saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Ano ba ang inaasahan mo, Ellie? Tanong niya sa sarili, puno ng panunuya. Na magbabago siya. Ang mga salita ni Marco noong gabing umuulan, ang kanyang mga pakiusap, ang kanyang mga pagsusumamo na bigyan siya ng pagkakataon, ay biglang naging kasinungalingan. Ang lalaking nagsasabing gusto niyang maging ama ay heto, masayang nakikipag-date sa isang babaeng nababagay sa kanyang mundo. Ang lahat ng iyon ay palabas lang. Siguro ay dahil lang sa konsensya. O mas malala pa, dahil sa ego. Mabilis siyang tumalikod, hindi na niya kayang tingnan pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa restaurant na yon ay mabigat, na para bang pasan niya ang buong mundo. Ang pader na nagsimulang magkalat ay muli niyang itinatayo, mas mataas at mas matibay ngayon. Hindi na siya magpapaloko.
Hindi na muli. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na apartment, ang ngiti sa kanyang mukha ay tuluyan nang nawala. Niyakap niya si Leo mas mahigpit kaysa dati. Ikaw lang, anak, bulong niya. Ikaw lang ang mahalaga. Hindi natin kailangan ng kahit sino. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa bahay, narinig niya ang usapan ng kanyang mga kapitbahay sa labas ng bintana. Narinig mo na ba, Aling Nena? Mukhang tuloy na raw talaga, sabi ng isang boses. Ang alin, Mer? Yung sabi-sabi. Na itong lugar natin, gigibain daw. Itatayo daw na malaking building, mall yata. Napatigil si Ellie sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sabi-sabi. Chismis lang. Pero ang takot ay nagsimula ng gumapang sa kanyang sistema. Ito ang tahanan nila. Dito lumaki si Leo. Sino naman daw ang may-ari ng proyekto? Ang narinig ko, isang malaking kumpanya. Yung may-ari ng mga naglalakihang building sa Makati. Alcantara daw. Alcantara Holdings. Ang pangalan ay tumama kay Elina parang isang malakas na sampal. Alcantara Holdings. Ang kumpanya ni Marco. Hindi. Hindi maaari. Isang malaking pagkakataon lamang. Kinabukasan, habang nagwawalis siya sa labas ng kanilang pinto, isang opisyal mula sa barangay ang nag-aabot ng mga puting sobre sa bawat bahay. Nang iabot sa kanya ang isa, nanginginig ang mga kamay ni Ellie habang binubuksan ito. Ang mga salita sa papel ay tila lumulundag at sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Mga legal na terminolohiya na hindi niya maintindihan pero ang mensahe ay malinaw. Isang formal na anunsyo. Isang utos na lisanin ang kanilang mga tahanan sa loob ng 60 araw para bigyang daan ang isang bagong urban redevelopment project. Nanginginig niyang binasa ang mga huling salita sa ibaba ng pahina. Ang mga salitang tumapos sa lahat ng natitira niyang pag-aalinlangan at nagpatibay sa kanyang pinakamasamang takot, nabitawan ni Ellie ang sulat. Ang papel ay marahang lumipad at dumapo sa lupa. Ang pagbabalik ni Marco. Ang alok mula sa Illustra Prime. Ang balita tungkol sa demolisyon. At ngayon ito. Lahat ay konektado. Lahat ay isang malaking, masalimuot at malupit na plano. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang kalkuladong galaw. Ang lalaking nakita niyang tumatawa sa restaurant kanina ay hindi lang isang duwag na dating kasintahan. Siya ay isang halimaw na kayang gamitin ang lahat, maging ang sarili nitong anak, para lamang sa isang pirasong lupa. Ang galit sa puso ni Ellie ay sumabog na parang isang bulkan. Ang sakit ay napalitan ng isang nag-aapoy na kapuotan. Hindi niya ito palalampasin. Ang ilaw sa loob ng boardroom ng Alcantara Holdings ay nakakasilaw, ngunit para kay Marco, ito ay ang liwanag ng tagumpay. Nakatayo siya sa harap ng board of directors, kabilang ang kanyang ina na si Isabela, na nakaupo sa pinakakabesa ng mesa na may isang bahagyang ngiti ng pag-apruba. Sa likod ni Marco, isang malaking screen ang nagpapakita ng 3D render ng kanyang pinakabagong obra maestra, ang Makati Prime. Ang Makati Prime ay hindi lamang isang gusali, deklara ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Ito ay isang vision. Isang bagong sentro ng komersyo at pamumuhay na mag-aangat sa buong distrito. It will be our legacy. Ipinakita niya ang mga blueprint, ang mga financial projection, at ang mga timeline. Bawat tanong mula sa board ay sinagot niya ng may matalas na katumpakan. Ito ang kanyang mundo. Dito siya magaling. Ang bawat numero, bawat plano, ay nagpapatunay sa kanyang halaga. Sa loob ng silid na ito, siya si Marco Alcantara, ang henyo sa likod ng tagumpay ng Alcantara Holdings. Walang personal na problema, walang Eliza, walang Leo. Tanging trabaho. Nang matapos ang kanyang presentasyon, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Isa-isa siyang binati ng mga miyembro ng board. Brilliant, Marco. Absolutely brilliant. This will put Alcantara Holdings on the global map. Ngumiti siya, ang kanyang karaniwang ngiting dekahon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting katotohanan sa likod nito. Ipinagmamalaki niya ang proyektong ito. Ito ang magpapatunay sa lahat, lalo na sa kanyang ina, na hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanya. Bumalik siya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng tour. Ang adrenaline mula sa presentasyon ay dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat. Umupo siya sa kanyang silya at hinarap ang malawak na bintanang salamin, tanaw ang syudad sa ibaba. Makati Prime.
Ang pangalan pa lang ay nagbibigay na sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Para muling namnamin ang kanyang tagumpay, binuksan niya ang detalyadong plano ng proyekto sa kanyang malaking computer screen. Phase 1, Land Acquisition and Clearing. Iyon ang kasalukuyang yugto. Nag-zoom in siya sa mapa, isang satellite image ng lugar na may mga digital na linya na nagmamarka sa hangganan ng proyekto. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga kalsada at mga eskinita. Isang pamilyar na layout. Nag-zoom in pa siya ng mas malapit. May isang maliit na basketball court sa isang kanto, isang tindahan na may kulay rosas na pader, isang malaking puno ng mangga sa tabi ng isang eskinita. Ang mga imaheng iyon. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pagmamalaki na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang lagim na hindi niya maipaliwanag. Nanginginig ang kanyang kamay habang minamanyobra niya ang mouse, nag-zoom in palalo sa isang partikular na hilera ng mga apartment. Ang apartment na may asul na gate. Ang apartment kung saan siya tumayo sa gitna ng ulan. Ang apartment kung saan isinara ni Ellie ang pinto sa kanyang mukha. Hindi. Hindi maaari. Mabilis niyang tiningnan ang mga address sa listahan ng mga apektadong residente. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng isang pangalan. At doon, sa gitna ng daan-daang pangalan, nakita niya ito. Reyes, Eliza. Parang isang suntok sa sikmura ang tumama sa kanya. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang Makati Prime, ang kanyang legacy, ang proyektong ipinagmamalaki niya, ang proyektong ito ang sisira sa tahanan ng kanyang anak. Ang proyektong ito ang magpapalaya sa kanila. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang opisina. Siya ang gumagawa nito sa kanila. Ang lahat ng pagtanggi ni Ellie, ang lahat ng galit sa mga mata nito, bigla niyang naunawaan. Akala nito, isa itong plano. Akala nito, sinadya niya ito. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagkagulat. Galit sa sarili. Galit sa kanyang pagkabulag. At galit sa isang tao na alam niyang may kinalaman dito. Tumayo siya, sinipa ang kanyang silya sa sahig sa sobrang galit, at mabilis na naglakad palabas ng kanyang opisina. Hindi niya pinansin ang kanyang assistant na nagtatakang tumatawag sa kanyang pangalan. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang buton para sa opisina ng kanyang ina. Nang walang katok-katok, marahas niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Isabela. Nakaupo ito sa kanyang mesa, kalmadong nagbabasa ng isang dokumento, na para bang walang nangyari. Alam niyo ba to, sigaw ni Marco, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Itinuro niya ang direksyon ng kanyang opisina, kung saan nakabukas pa rin ang mapa sa computer. Alam niyo ba na dito nakatira ang anak ko? Tinaasan lang siya ng kilay ni Isabela, hindi natitinag sa kanyang pagsigaw. Marco, business is business. It was an unfortunate coincidence. Coincidence, tumawa si Marco ng mapait. Huwag niyo akong gawing tanga, ma. Ang alok kay Ellie mula sa Illustra Prime, ang notice to vacate, lahat ito, plano niyo, hindi ba? Hindi ba? Nagbaba ng tingin si Isabela at dahan-dahang isinara ang folder na binabasa. Nang muli siyang tumingin kay Marco, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Para protektahan ka. Para protektahan ang pangalan ng pamilyang ito mula sa isang iskandalo at isang babaeng hindi nababagay sa'yo. Napatulala si Marco. Ang kanyang ina. Ang sarili niyang ina ang may pakana ng lahat. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng opisina. Isang security guard ang humahangos na pumasok, kasunod ang kanyang assistant. Sir, ma'am, sorry po sa istorbo, sabi ng assistant, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pero kailangan po ni Sir Marco sa baba. Tumingin si Marco sa kanya, ang isip ay gulong-gulo pa rin. Bakit? Anong nangyayari? Sumagot ang security guard, hingal na hingal. Sir, may babaeng nagwawala sa lobby. Hinahanap kayo. Ang pangalan daw niya ay Eliza Reyes. Hindi na pinansin ni Eliza ang mga security guard na sumusubok na humarang sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso, isang tambol ng galit na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ng Alcantara Tower ay isang hakbang ng isang taong wala nang pakialam sa kahit ano. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Marco Alcantara. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang papel na sisira sa kanilang buhay, ang notice to vacate. Ito ang ebidensya.
Ang patunay ng kalupitan ng lalaking minsan niyang minahal. Marco Alcantara. Ang sigaw niya ay pumunit sa tahimik at propesyonal na kapaligiran ng lobby. Lahat ng mga taong nakasuit, mga empleyadong abala sa kanilang mga cellphone, ay napahinto. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, isang simpleng babae na ang mukha ay puno ng pighati at nag-aapoy na galit. Nasaan si Marco Alcantara? Ulit niya, mas malakas ngayon. Maya-maya, bumukas ang mga pinto ng elevator. Mula roon ay lumabas si Marco, ang mukha ay maputla at puno ng gulat. Ang mamahalin niyang suit ay tila hindi na bumagay sa gulo ng kanyang ekspresyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Ellie ang isa na namang pagsabog ng galit sa loob niya. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin, ang mga bumubulong. Ellie, teka, simula ni Marco, iniabot ang kanyang kamay. Mag-usap tayo. Hindi ito ang iniisip mo. Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala kay Ellie. Hindi ito ang iniisip ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Talaga, Marco? Ano ba dapat ang isipin ko? Itinaas niya ang papel. Ang notice to vacate. Ito. Ito ba yung hindi ko dapat isipin? O baka naman yung alok sa trabaho na bigla na lang dumating? O yung pagpapakita mo ulit pagkatapos ng 8 taon? Lahat ba yun nagkataon lang? Nagmartsa siya palapit at walang awang inihagis ang papel sa dibdib ni Marco. Ang mga piraso ng papel ay marahang lumipad pababa sa sahig. Ito ba ang plano mo, ha? Sigaw niya, ang mga luha ay nagsisimula ng bumuhos sa kanyang mga pisngi, mga luhang mainit sa galit. Ang galing ng pagkakaarte mo, Marco. Ang galing mong magpanggap na may pakialam ka. Ang galing mong magpanggap na gusto mong maging ama. Ellie, pakinggan mo muna ako eh. Pakiusap ni Marco, ang boses niya ay puno ng pagsusumamo. Para ano? Para marinig ko pa ang mga kasinungalingan mo. Hinampas niya ang dibdib ni Marco gamit ang kanyang mga palad. Gamitin ang sarili mong anak para lang sa isang pirasong lupa. Ganyan ka na ba kadesperado para sa pera at kapangyarihan? Ganyan ka na ba kawalang kaluluwa? Ang bawat salita ay isang punyal, hindi lang para kay Marco, kundi para na rin kay Ellie. Ang sabihin ng mga yon ng malakas ay parang pag-amin sa sarili kung gaano kalalim ang pagkakaloko sa kanya. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Wala nang masabi si Marco. Nakatayo lang siya roon, tinatanggap ang bawat salita, ang bawat akusasyon. Ang kanyang pananahimik ay lalong nagpagalit kay Ellie. Para sa kanya, iyon ay isang pag-amin ng kasalanan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo, sabi ni Ellie, ang boses niya ay pagod na at basag. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na pagod at kawalan ng pag-asa. Sana hindi ka nalang bumalik. Sana hindi ka nalang nagpakita. Masaya na kami, Marco. Tahimik na ang buhay namin. Tinalikuran niya ito. Bawat hakbang palayo ay isang pakikibaka. Gusto niyang tumakbo, magtago, at hindi na muling lumingon pa. Narinig niya ang mga yapak ni Marco na sumusunod sa kanya. Ellie, sandali. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas ng gusali, palabas sa mundo ng lalaking sumira sa kanya, hindi lang isang beses, kundi 2 beses na. Hindi sumuko si Marco. Sinundan niya ito hanggang sa makasakay ito ng taxi. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sariling kotse at sinabihan ang driver na sundan ang taxi. Huminto ang taxi sa harap ng pamilyar na apartment na may asul na gate. Pagbaba ni Ellie, naroon na si Marco, naghihintay. Umalis ka na, sabi ni Ellie, hindi man lang siya tinitingnan. Ellie, mag-usap tayo, pakiusap, sabi ni Marco, ang desperasyon sa kanyang boses ay halos magmakaawa. Hindi ko alam ang tungkol sa proyekto. Nalaman ko lang kanina. Ang nanay ko. Ang nanay mo, putol ni Ellie, sa wakas ay tumingin sa kanya. Ngunit ang mga mata niya ay walang emosyon. Malamig. Walang buhay. Palagi namang may excuse, di ba, Marco? Noon, ang career mo. Ngayon, ang nanay mo. Kailan ka ba titigil sa pagtatago sa likod ng ibang tao? Kailan ka ba magiging lalaki? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco nang mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Ellie sa isang pinal na tono. Humarap siya sa kanyang pinto, binuksan ito, at pumasok. Bago niya ito isara, humarap siyang muli kay Marco, ang mukha ay blanko. Huwag ka nang magpapakita sa amin kailanman.
At sa mga salitang iyon, isinara niya ang pinto. Ang malakas na kalabog ay ang tunog ng huling pinto na nagsara para sa kanila. Ang tunog ng pagtatapos. Ang tunog ng lahat ng bagay na nawala. Nakatayo si Marco sa harap ng saradong pinto, ang tunog ng malakas na pagsara nito ay tila umuukit sa kanyang kaluluwa. Ang bawat salitang binitawan ni Ellie ay isang hiwa, malalim at masakit. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling tanong nito, kailan ka ba titigil sa pagtatago sa likod ng ibang tao? Kailan ka ba magiging lalaki? Ang tanong na iyon ay sumunod sa kanya habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, habang binabagtas niya ang mga kalsada ng Maynila na hindi man lang niya nakikita, at habang nakatayo siya ngayon sa gitna ng kanyang malawak at walang buhay na penthouse. Ang salitang lalaki ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa buong buhay niya, ang pagiging lalaki para sa kanya ay nangangahulugang tagumpay, kapangyarihan, pagiging siye. Ngunit sa isang iglap, sa harap ng galit at sakit sa mga mata ni Ellie, naintindihan niya. Lahat ng iyon ay walang halaga. Isang duwag. Iyon ang tingin sa kanya ni Ellie. At tama ito. Naging duwag siya 8 taon na ang nakalipas nang piliin niya ang kanyang ambisyon. At duwag pa rin siya ngayon dahil hinayaan niyang kontrolin ng kanyang ina ang kanyang buhay. Naalala niya ang ngiti ni Leo. Ang purong saya sa mga mata nito. Iyon ang totoong yaman. Iyon ang totoong legacy. At iyon ang sisirain niya dahil sa kanyang karuwagan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na matagal na dapat niyang ginawa. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging duwag. Hindi na siya bumalik sa Alcantara Tower. Dumiretso siya sa mansyon ng mga Alcantara. Naabutan niya ang kanyang ina sa library, kalmadong nagbabasa ng libro na para bang walang nangyaring kaguluhan kanina. Ang katahimikan ay nagbigay diin sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tapos na, ma, sabi ni Marco, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Isabela kailanman. Hindi nag-angat ng tingin si Isabela. Anong tapos na? Ang laro niyo. Ang pagkontrol niyo sa buhay ko. Lumapit si Marco at tumayo sa harap ng mesa nito. Bukas na bukas, magpapatawag ako ng emergency board meeting. At ipapatigil ko ang Makati Prime Project. Sa wakas, ibinaba ni Isabela ang kanyang libro. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang mawawala sa kumpanya? Sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Pinaghirapan niyo, hindi natin, pagtatama ni Marco. At may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng kanyang ina. Maaaring mawala sa akin ang kumpanya, ang posisyon, ang lahat ng pera pero hindi ko kayang mawala ang pamilya ko. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Tumayo si Isabela. Ang babaeng yon at ang batang yon ay hindi mo pamilya. Sila ang sisira sa'yo. Hindi, ma, umiling si Marco, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kayo. Kayo ang sumisira sa akin. Sa buong buhay ko. Tinalikuran niya ang kanyang ina na naiwang nakatulala at hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya inalintana ang galit o pagkadismaya sa mga mata nito. Kinabukasan, ang boardroom na dati naging entablado ng kanyang tagumpay ay naging kanyang hukuman. Ang mga miyembro ng board, karamihan ay mga tapat sa kanyang ina, ay nakatingin sa kanya na parang isang taksil. Hindi siya nagpakita ng mga chart o financial projections. Nagsalita siya mula sa puso. Ipinatatawag ko ang pulong na ito para bawiin ang aking suporta sa Makati Prime, simula niya. Agad na umugong ang mga bulungan. Nagkamali ako. Sa paghabol natin sa progreso, nakalimutan natin ang mga taong maaapektuhan. May mga pamilya doon. May mga tahanan. At hindi ko kayang maging bahagi ng pagsira sa kanila. Isang miyembro ng board, isang matagal ng kaalyado ni Isabela, ang tumayo. Leo Alcantara, this is sentimental nonsense. This will cost us billions. Kung gayon, hayaan niyong mawala ang bilyon-bilyon, sagot ni Marco, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. I am proposing an alternative plan. Rerouting the development, providing proper relocation, and compensation far above the market value for those affected. It will be costly, yes. But it is the right thing to do. This is madness. I move for a vote of no confidence against our lay, sigaw ng isa pa. Nagsimula ang kaguluhan.
Inakusahan siya ng pagiging iresponsable, ng pagiging emosyonal. Nakita ni Marco ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Handa siyang tanggapin ito. Nang biglang isang matandang lalaki sa dulo ng mesa ang tumayo. Si Emlen Sandoval, ang pinakamatagal na miyembro ng board at ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Bihira itong magsalita sa mga pulong. Katahimikan, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit may otoridad. Tumahimik ang lahat. Nakikita ko ang aking kaibigan sa kanyang anak ngayon, sabi ni Emlen Sandoval, nakatingin kay Marco. Isang taong may prinsipyo. Tumingin ito kay Isabela. Alam nating lahat na hindi ito ang unang beses na may minanipula ang Alcantara Holdings para sa sarili nitong kapakanan. Naaalala ko pa ang Diwalco Land Deal 10 taon na ang nakalipas. Isang unfortunate coincidence din daw. Naglabas si Emlen Sandoval ng isang manipis na folder. I have here records of past projects that show a pattern of aggressive acquisition. Maybe it's time the board re-evaluates not just this project but our very ethics. Ang mga salita ni Emlen Sandoval ay parang bombang sumabog sa silid. Ang mga miyembro na kanina'y galit ay biglang napaisip. Ang boto ng no confidence ay hindi natuloy. Sa halip, pagkatapos ng isang mahaba at mainit na debate, nanalo ang mosyon ni Marco. Ititigil ang proyekto. Pagod ngunit may pakiramdam ng kalayaan, lumabas si Marco ng silid. Ang una niyang ginawa ay ipaprint at ipanotaryo ang opisyal na kautusan, Project Cancellation Order, Makati Prime. Hawak ang dokumento, nagmaneho siya pabalik sa Guadalupe. Pabalik sa apartment na may asul na gate. Muli, kumatok siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Ellie. Ang mga mata niya ay pagod at may bakas pa rin ng galit. Ano na naman, malamig niyang tanong. Hindi nagsalita si Marco. Wala nang mga salita ng pagsusumamo. Wala nang mga pakiusap. Dahan-dahan, iniabot niya ang folder na hawak niya. Ang opisyal na dokumento. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Ellie. Binuksan niya. Binasa niya ang mga salita. Project Cancellation. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Tumingin siya mula sa papel papunta kay Marco, ang kanyang isip ay hindi makapaniwala. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng emosyon na hindi niya masabi. Pagod, nagsisisi, ngunit higit sa lahat, determinado. Hindi ako alis dito, sabi niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses, hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Nakatayo si Eliza sa may pintuan, hawak ang dokumentong tila nagpapabago sa lahat. Project Cancellation. Ang dalawang salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isip. Tumingin siya kay Marco, na nakatayo pa rin sa labas, ang mukha ay seryoso, ang mga mata ay nakikiusap. Ang Marco na ito ay iba sa lahat ng Marco na kilala niya. Hindi ito ang aroganteng siye o ang duwag na kasintahan. Ito ay isang taong mukhang handang harapin ang lahat. Huminga siya ng malalim. Pumasok ka. Ang simpleng imbitasyon na iyon ay parang isang malaking tagumpay para kay Marco. Pumasok siya sa maliit na sala, ang parehong sala kung saan niya unang nakita ang litrato ni Leo. Umupo sila sa magkabilang dulo ng maliit na sofa, ang distansya sa pagitan nila ay puno ng 8 taon ng mga non-said words at sakit. Paano? Iyon ang unang tanong ni Ellie, ang boses niya ay mahina. At nagsimula si Marco na magkwento. Isinalaysay niya ang lahat. Hindi siya nagtago, hindi siya nagdahilan. Inamin niya ang kanyang karuwagan 8 taon na ang nakalipas, kung paano niya pinili ang ambisyon at ang pangarap ng kanyang ina kaysa sa kanilang pag-ibigan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, ang pagmamanipula nito, ang paraan kung paano nito kinontrol ang kanyang buhay. At isinalaysay niya ang nangyari sa board meeting, ang kanyang pagpili at ang kahihinatnan nito. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Ellie, sabi niya sa huli, ang boses niya ay basag. Alam kong masyadong malaki ang kasalanan ko. Hindi ko rin hinihiling na bumalik ka sa akin. Ang tanging hinihiling ko ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na makilala ang anak ko. Isang pagkakataon na maging ama sa kanya, sa paraang hindi ko nagawa noon. Sa buong pagkukwento ni Marco, hindi umimik si Eliza. Nakikinig lang siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang bigat na dinala nito. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon, nagtatago sa ilalim ng maskara ng isang makapangyarihang si.
Ang galit na nag-aalab sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay unti-unting namatay. Ang napalit ay isang malalim na kalungkutan. Kalungkutan para sa kanilang dalawa, para sa mga taon na nasayang, para sa mga sakit na hindi na sana kailangang danasin. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At sa wakas, bumagsak ang mga luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng galit. Ito ay mga luha ng pagpapalaya. Pagpapalaya sa lahat ng bigat na kinimkim niya sa kanyang dibdib. Kailangan ko ng panahon, Marco, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Tumango si Marco. Ibibigay ko sa iyo lahat ng panahon na kailangan mo. Maghihintay ako. Ilang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkansela ng Makati Prime Project ay kumalat sa kanilang komunidad. Naging bayani si Marco sa mata ng mga residente, ngunit para kay Ellie, ang pinakamahalaga ay ang katahimikang bumalik sa kanilang buhay. Tinanggihan niya ang alok mula sa Illustra Prime, alam na ngayon ang tunay na motibo sa likod nito. Tumupad si Marco sa kanyang pangako. Hindi niya ito pinilit. Minsan, nagpapadala ito ng text para lang mangumusta. Minsan, may iniiwan itong isang basket ng prutas sa kanilang pintuan. Mga maliliit na bagay na nagsasabing, nandito lang ako. Isang Sabado ng hapon, tumawag si Marco. Pwede ko bang yayain si Leo na kumain ng ice cream? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sa park lang. Ikaw pwede ka bang sumama? Nag-isip si Ellie sandali. Tumingin siya kay Leo na masayang naglalaro sa sahig. Alam niyang may karapatan din ang kanyang anak. Sige, sagot niya. Ang parke ay puno ng mga pamilya. Nakaupo si Ellie sa isang bench habang pinapanood niya si Marco at Leo na naglalaro sa di kalayuan. Nakita niya kung paano itinuro ni Marco kay Leo ang tamang pag-swing ng baseball bat. Nakita niya kung paano sila naghabulan. At higit sa lahat, nakita niya ang purong saya sa mga mata ng kanyang anak, isang saya na kakaiba, isang saya na ngayon lang niya nakita. Bumalik ang dalawa, kapwa pawisan at masaya. Umupo si Marco sa tabi ni Ellie. Mama, si Papa, ang galing-galing po, sabi ni Leo. Ang salitang si Papa ay tumama sa puso ni Ellie. Tumingin siya kay Marco na nakatingin din sa kanya, ang mga matay puno ng pasasalamat. Dumukot si Marco sa kanyang bulsa at naglabas ng isang bagay. Isang piraso ng yema candy. Inabot niya ito kay Leo. Para sa pinakamatapang na bata na kilala ko, sabi ni Marco, ginugulo ang buhok ng bata. Pagkatapos, dumukot siyang muli at naglabas ng isa pa. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Ellie. At para sa pinakamatapang na babae na kilala ko, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng kanyang mga labi. Kinuha ni Ellie ang candy. Tinitigan niya ito. Isang simpleng piraso ng matamis. Ngunit para sa kanya, ito ang simbolo ng lahat. Ito ang simula ng kanilang kwento, ang lihim na nag-ugnay sa kanila, at marahil, ang simula rin ng kanilang bagong kabanata. Tumingin siya sa dalawang lalaki sa kanyang buhay. Si Leo, ang kanyang lakas. At si Marco, ang kanyang nakaraan na handa na niyang gawing bahagi ng kanyang hinaharap. Ngumiti si Ellie. Isang tunay ng ngiti pagkatapos ng napakahabang panahon. Isang ngiting puno ng pagpapatawad. Isang ngiting puno ng pag-asa. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Alam niyang marami pa silang kailangang ayusin at pagdaanan. Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang mag-ama na nagtatawanan sa ilalim ng sikat ng araw, naintindihan ni Ellie. Ang pag-ibig ay hindi lang tadhana. Ito ay isang pagpili. At sa araw na yon, sa parking yon, pinili nilang muling magsimula, dahan-dahan, isang araw, isang ngiti, isang candy sa isang pagkakataon. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco, Eliza, at ng kanilang munting si Leo. Isang kwentong pinag-ugnay ng isang lihim sa bawat candy. Bago tayo magpaalam, nais ko munang mag-iwan ng isang munting mensahe. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang samahan ninyo ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, kasama niyo akong umiyak sa paghati ni Eliza, nanggigil sa mga desisyon ni Marco, at kinilig sa unti-unti nilang paghilom. Ang kwento ni na Marco at Eliza ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito'y puno ng mga pagkakamali, ng mga maling desisyon, at ng malalalim na sugat. Ngunit ito rin ay isang patunay na ang pag-ibig ay may kakayahang magpatawad.
Na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi pagpili na huwag nang hayaang ang nakaraan ang magdikta sa ating kinabukasan. Ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit gaano pa kadilim ang kahapon, laging may pagkakataon para sa isang panibagong simula. Na ang pinakamatibay na pamilya ay hindi yaong hindi nagkakamali, kundi yaong pinipiling bumangon at buuin muli ang isa't isa. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at ating pag-usapan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at ng pangalawang pagkakataon. Paalam.